Sa loob ng 2 taon, ang mundo ni Erica Reyes ay umiikot lamang sa 4 na sulok ng isang cubicle. Headset, monitor, script, at mga boses ng taong hindi niya kilala pero kailangan niyang intindihin kahit pagod na siya. Kaya nang yayain siya ng mga magulang niya na magbakasyon sa San Juan, La Union, hindi na siya nagdalawang isip. Gusto niyang lumayo, kahit sandali lang. Kahit 2 araw lang. Kahit alam niyang pagkatapos noon, babalik na naman siya sa puyat, stress at trabaho. Maaga silang nakarating sa La Union. "Anak, tulungan mo kaming mag-ayos ng gamit," tawag ng mama niya habang naglalabas ng mga bagahe sa sasakyan. "Sandali lang po, ma. May sisilipin lang ako," sagot ni Erica. Hindi na siya naghintay ng pahintulot. Bitbit ang cellphone, naglakad siya palayo sa villa. Tinanggal niya ang tsinelas at hinayaang lumubog ang mga paa niya sa buhangin. Umupo siya sa isang bahagi ng dagat na hindi masyadong matao, malayo sa ingay ng mga turistang nagtatawanan. Binuksan niya ang notes sa cellphone. Nagtatype siya nang biglang may boses na nanggaling sa likod. "La Union, please heal me." Halos mabitawan ni Erica ang cellphone niya sa gulat. Mabilis siyang lumingon at doon niya nakita ang isang lalaki. Matangkad, moreno, basa pa ang buhok na ginulo ng hangin, nakasuot ng kupas na board shorts at walang pangitaas. Hindi siya mukhang mayabang pero may dating. Yung tipo ng lalaking kahit tahimik, mapapalingon ka. Lalo na ang mga mata niya. May ngiti pero may lungkot din. "Sorry," sabi ng lalaki habang bahagyang napatawa. Tinignan siya ni Erica mula ulo hanggang paa, pilit pinapakalma ang dibdib na biglang bumilis ang tibok. "Ganyan ka ba talaga?" Galit na sagot ni Erica. Tumawa ang lalaki. Malalim ang boses niya. Baritono, yung boses na bagay sa mga late night radio drama. "Hindi naman, depende kung mukhang kailangan ng kausap." Umangat ang kilay ni Erica. "Mukha ba akong kailangan ng kausap?" Saglit siyang tinitigan ng lalaki. Hindi mapanghusga, hindi bastos. Parang sinusubukan lang niyang basahin ang lungkot na pilit niyang tinatago. "Pwede bang tumabi?" tanong ng lalaki. Umupo ang lalaki sa tabi niya. May pagitan sa kanilang dalawa, sapat para hindi maging awkward. Ilang segundo silang parehong nakatingin sa dagat. "Call center agent ka?" tanong nito bigla. Napalingon siya. "Paano mo nalaman?" Ngumiti ito. "Mabilis kang mag-type, tapos yung mukha mo parang may bitbit na 3 shifting na puyat." Napanganga si Erica. "Excuse me?" Pero, dagdag nito agad, "Maganda ka pa rin kahit puyat." Nanlaki ang mga mata ni Erica. Kasunod nito ay nagpakilala ang lalaki. "Ako, architect ako." Habang nakatingin pa rin sa dagat. "I build houses, buildings, spaces. Pero minsan, nakakalimutan kong ayusin ang sarili kong buhay." "Andrew," sabi ng lalaki, saka inilahad ang kamay niya. "Andrew Castro." Tiningnan ni Erica ang kamay nito at dahan-dahan niya itong inabot. "Erica Reyes." Mainit ang kamay ni Andrew. Hindi niya alam kung dahil sa araw o dahil may kung anong kuryanting dumaloy mula sa palad nito papunta sa dibdib niya. "Nice to finally meet you, Erica." Mahina nitong sabi. Napakunot ang noon niya. "Finally?" Ngumiti si Andrew. "Kasi kanina pa kita nakikita. Akala ko painting ka." Napailing si Erica kahit hindi niya mapigilang ngumiti. "Confirmed. Bolero ka nga." "Hindi. Honest lang. Same thing." Nagtawanan sila at sa gitna ng ingay ng alon parang may isang maliit na mundo na nabuo para lang sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang oras nagpaalam na si Erica para bumalik sa villa. Pumasok siya sa kwarto at naupo sa kama. Tiningnan niya ang palad na kanina lang ay hinawakan ni Andrew. Ang weird. Isang araw pa lang. Pero bakit parang may naiwan? Bakit parang ang tahimik ng gabi pero maingay ang dibdib niya? Maya-maya may notification sa phone niya. Unknown number. Napakunot ang noon niya. Binuksan niya ang message. Unknown.
Hi Erica, this is Andrew. Sana hindi creepy na nakuha ko number mo kay kuya sa registration. Gusto ko lang sabihin na salamat sa araw na ito. Napahawak si Erica sa bibig niya. Hindi niya alam kung matatawa, kikiligin o magagalit dahil ang lakas ng loob nito. Nag-type siya. Creepy ka nga. Mabilis ang reply ni Andrew. Bonfire mamaya. Join me? Alok ni Andrew. Kahit saglit lang. Madilim na ang langit sa labas nang lumabas si Erica naglalaglabang bonfire. May tugtugan, may tawanan, may mga turistang lasing sa alak at saya. Pero sa dami ng tao, isang tao lang ang agad nakita ni Erica. Si Andrew, nakaupo malapit sa apoy, suot ng puting maluwag na t-shirt. Nang makita siya nito, agad itong tumayo. Parang matagal siyang hinintay. Akala ko hindi ka pupunta, sabi nito. Lumayo sila ng konti sa ingay. Naupo sila sa malapit sa dagat. Kamusta ang first night mo sa LU? Tanong ni Andrew. Refreshing, sagot ni Erica. Pero nakakatakot. Bakit? Kasi alam kong panandalian lang. Napatingin si Andrew sa kanya. Nagtagpo ang mga mata nila. At sa sandaling iyon, may nagbago. Hindi na lang ito usapan. Hindi na lang ito bakasyon. Hindi na lang ito stranger moment. May namamagitan na. Tahimik pero malinaw. Unti-unting lumamig ang hangin. Napayakap si Erica sa sarili. Nilalamig ka? Tanong ni Andrew. Konti lang. Hinubad nito ang manipis na jacket na nakasabit sa balikat niya at ibinigay sa kanya. Andrew, okay lang yan. Suotin mo. Mahinahon, pero may lambing. Isinuot ni Erica ang jacket. Thank you, bulong niya. Welcome. Nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan hanggang sa mga bagay na hindi nila kayang sabihin sa ibang tao. Hanggang aksidenteng magdikit ang kanilang mga balikat. Dahan-dahang tumingin si Andrew sa kanya. Pwede ba kitang makita ulit bukas? Tanong ni Andrew. Tumanggo siya. Gumiti si Andrew. Pero sa likod ng ngiting iyon, may lungkot na hindi napansin si Erica. Kinabukasan. Mahabang kwentuhan at naligo sila sa dagat. Iba ang boses ni Andrew ngayon. Mas mababa. Mas seryoso. Napatingin siya rito at nakita niyang hindi ito nakangiti. Tinitigan siya nito parang pinag-aaralan ng mukha niya. Parang kinukuhanan ng memory. May aaminin ako, sabi ni Andrew. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Huminga ng malalim si Andrew. Hindi ako ganito. Hindi ako madaling ma-attach. Hindi ako madaling magkagusto. Hindi ako madaling mag-open up. Hinawakan nito ang kamay niya. Mainit. Mahigpit, pero maingat. Pero sa'yo, tumigil siya. Tila may laban sa loob niya. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Tumingin ito sa kanya. Pero sa'yo, ulit nito. Iba. Napakagatlabi si Erica. Bakit parang may gusto ka pang sabihin? Wala. Iniisip ko lang. Minsan, dumarating ang tamang tao sa maling oras. Napakunot noo si Erica. Anong ibig mong sabihin? Tumingin si Andrew sa dagat. Mahaba ang buntong hininga niya. Bago siya makasagot, biglang nag-ring ang cellphone niya. Tiningnan niya ang screen. At doon, nagbago ang mukha niya. Nawala ang ngiti. Nawala ang gaan. Parang biglang may bumalik na bigat sa balikat niya. Napansin niyo ni Erica. Sino yan? Mabilis niyang pinatay ang tawag. Wala, spam call lang. Pero nakita ni Erica ang pangalang lumitaw sa screen. At hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang kaba siyang naramdaman. Dahil ang nakasulat doon ay, My son, na inakala naman ni Erica na baka pamangkin lang yon. Paglubog ng araw, dinala siya ni Andrew sa mataas na bahagi ng resort kung saan tadaw ang buong dagat. Pero hindi iyon ang pinakatinitigan ni Andrew.
Why are you looking at me like that? Nahihiyang tanong ni Erica. In case life becomes cruel later, I want to remember this version of you. Napakunot noo si Erica. Andrew, bakit parang lagi kang may malungkot na sinasabi? Hindi agad sumagot si Andrew. Huminga lang ito ng malalim. Pagkatapos, hinawakan ng magkabilang kamay niya. Mainit ang palad. May bahagyang panginginig. Erica, biglang bumilis tibok ng puso niya. Pwede ba akong humingi ng chance? Chance? To court you. Nanlaking mata niya. To court me? I know mabilis. Mas humigpit hawak niya sa kamay nito. Hindi ko alam paano nangyari. Mas lumalim boses nito. Pero sigurado akong gusto kitang kilalanin pa. Hindi bilang stranger sa beach. Mahina, halos bulong. Kundi bilang babae na gusto kong mahalin ng tama. Nanlabo ang mata ni Erica. Hindi dahil malungkot, kundi dahil may luhang gustong tumulo sa sobrang saya. Andrew? Ngumiti ito. Give me a chance. Saglit siyang pumikit at sumagot. Oo. Mahinang napangiti si Andrew. Dahan-dahang inilapit nito ang mukha. Napapikit si Erica at sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mga labi nila. Gentle, slow, soft, pero ramdam. Yung halik na hindi bastos, kundi pangako. At sabay nilang narinig ang tibok ng puso ng isa't isa. I'll pursue you, bulong ni Andrew. I promise. At naniwala si Erica, buong buo. Walang alinlangan. Hindi niya alam na may isang babaeng umiiyak sa kabilang bansa habang paulit-ulit tinatawagan si Andrew. At may isang batang lalaki roong paulit-ulit nagtatanong, Mommy, when is Daddy coming home? At sa cellphone ni Andrew, isang mensaheng hindi niya sinasadyang makita ni Erica ang pumasok. Please answer. Nathan keeps asking for you. Natigilan si Andrew. Nanlamig ang mukha niya. Pero huli na. Dahil nakita iyon ni Erica. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na hindi niya maipaliwanag. Umupo si Erica. Pero may pagitan. At naramdaman agad iyon ni Andrew. Mas lalong bumigat ang hangin. Anak mo ba? Diretsahang tanong ni Erica. Tumigil ang mundo. Ilang segundo bago sumagot si Andrew. Hindi sa paraang iniisip mo. Napakunot noon ni Erica. Anong ibig sabihin nun? Tumingin si Andrew sa malayo. May lungkot sa mga mata nito. Complicated. Let's just say may mga taong responsibilidad kong alagaan. May mga bagay sa buhay ko na magulo. May mga kwentong hindi ko pa kayang ikwento ngayon. Napatingin si Erica sa kanya. Dapat pinoprotektahan niya ang puso niya. Pero sa paraang tagsasalita ni Andrew, may sincerity, may guilt, at may totoong lungkot. May asawa ka ba? Diretso. Malinaw. Ito ang tanang na dapat masagot. Wala. Mabilis na sagot ni Andrew. At sa paniniwalang iyon, unti-unti niyang ibinukas ang puso niya. Kinabukasan, araw na ng pag-uwi. Parang napakabilis ng 2 araw. Hinatid ni Andrew si Erica sa van nila. Pag-uwi natin, sabi nito, I'll find you. Napangiti si Erica. Bakit, nawawala ba ako? Lumapit si Andrew. Hinawi ang ilang hibla ng buhok niya. Pero ayokong mawala ka. Tumigil ang mundo ni Erica. At muli, hinalikan siya ni Andrew. Mas mahaba, mas malalim, mas may pangako. Paghiwalay ng labi nila, marahan nitong sinabi, I'll court you properly. At naniwala na naman si Erica. Pagdating nila sa Bicol, bumalik ang realidad. Traffic, work, deadlines, stress. Pero may isang bagay na nagbago, masaya na siyang gumising. Dahil tuwing umaga, may message si Andrew. Good morning, beautiful. Tuwing lunch,
Kumain ka? Huwag mong gutumin sarili mo. Tuwing gabi, I miss you already. At sa bawat araw, mas nahuhulog si Erica. Makalipas ang isang linggo, may kumatok sa bahay nila. Pagbukas ni Erica ng gate, literal siyang napatigil. Nandun si Andrew, may dalang bouquet ng sunflower at may isang paper bag ng paborito niyang milk tea. Suot ang simpleng polo, maayos ang buhok, gwapo, pero higit sa lahat, nandun talaga siya. Andrew? Ngumiti ito. Sabi ko hahanapin kita. Halos maiyak si Erica sa kilig. Paano mo nalaman bahay namin? Secret. Stalker. Persistent suitor. Napatawa siya. Sa loob ng bahay, sumilip agad ang mama niya. At nang makita si Andrew, nagliwanag ang muka. Teka lang, ikaw ba yung dahilan bakit parang laging nakangiti ang anak ko? Namula si Erica. Mama! Tumawa si Andrew at magalang na nagmano. Good afternoon po, tita. Andrew po. Natuwa agad ang mama niya. Ang papa niya naman, seryoso muna. Pinagmasdan si Andrew mula ulo hanggang paa at pagkatapos, anong intensyon mo sa anak ko? Diretso, matapang. Hindi na tinag si Andrew. Tumingin ito sa ama ni Erica ng diretso. Manliligaw ng maayos. Ngumiti ang papa niya. Good answer. Napatawa silang lahat. Pero si Erica, nakatingin lang sa Andrew. At sa dibdib niya, unti-unting lumalalim ang pagmamahal. Lumipas pa ang ilang buwan, naging madalas ang pagkikita ng dalawa. Kumuha ng bahay si Andrew malapit sa tinitirhan ni Erica. Mahal kita, Erica Reyes. Will you be mine? At sa gabing iyon, sinagot niya ang lalaking hindi niya alam na sisira sa kanya. Oo, sagot ni Erica. Tumayo si Andrew. Mahigpit siyang niyakap. Hindi nila alam, sa kabilang bansa, isang babae ang nakatingin sa litrato nilang dalawa na ipinost ni Andrew sa private story at mahigpit ang pagkakahawak sa wine glass. May galit sa mata, may sakit, may panibugho. Mahina nitong binulong. Andrew, what are you doing? Sa tabi niya, isang batang lalaki ang nagtatanong, Mommy, is Daddy coming home? At dahan-dahang tumulo ang luha ni Melody. Dahil alam niyang, mahal na ng asawa niya ang ibang babae. Kung dati ang umaga ni Erica ay alarm clock at anxiety, ngayon, good morning messages na ni Andrew ang una niyang nakikita. Kilalang kilala na si Andrew sa bahay nila. Paborito ng mama niya. Nirerespeto ng papa niya. Minamahal ng mga kapatid niyang parang kuya. At sa tuwing dumarating ito, parang lumiwanag ang buong bahay. May dalang pagkain, may dalang flowers, may dalang laming. At minsan, wala siyang dala kundi sarili niya. Pero sapat na iyon para sumaya si Erica. Isang gabi, dinala siya ni Andrew sa isang tahimik na resort sa tabing dagat sa Camarines. Hindi engrande, hindi sobrang sosyal, pero maganda. Tahimik, mahangin, romantic. Naglatag sila ng banig sa buhangin. May maliit na picnic setup. Candles inside lantern jars. Soft music mula sa speaker. At langit na punong-puno ng bituin. Tahimik silang nakatingin sa dagat. Magkahawak ang kamay. At sa gabing ingon, dalawang munting tibok ng puso ang tahimik na nagsimulang mabuo sa sinapupunan niya. Dalawang batang babae, dalawang buhay na magiging bunga ng pinakamagandang pag-ibig at pinakamalupit na sakit. Ngunit matapos noon, may nagbago. May mga araw na nawawala si Andrew. Bigla-bigla. No calls, few texts. Minsan 2 araw, minsan 3. Kapag bumabalik, pagod, tahimik, parang may pasan na mundo. Okay ka lang? Tanong ni Erica minsan habang nasa kotse sila. Work stuff, sagot ni Andrew. Anong work stuff? Complicated. Ayun na naman, complicated. Ayaw ni Erica sa salitang iyon, pero pinili niyang magtiwala dahil mahal niya. At minsan, kapag mahal mo, binubulag mo sarili mo sa mga bagay na ayaw mong makita.
Isang gabi, habang magka-video call sila, biglang may batang boses sa background ni Andrew. Malinaw, masigla. "Daddy!" Nanigas si Erica. Biglang namutla si Andrew. Agad nitong pinatay camera. "Andrew?" Tahimik. "Andrew? Sino yon?" Pagbalik ng camera, seryoso ang mukha nito. "Anak ng friend ko." Napakabilis ng sagot. Pinilit maniwala ni Erica. Kinagabihan, may tumawag sa kanya. Unknown number. Akala niya spam, pero sinagot niya. At isang babae ang nagsalita sa kabilang linya. Mahina, elegant, pero matalim. Cold, controlled. At bawat salita, parang kutsilyo. "So, ikaw si Erica." Nanlamig si Erica. "Sino po sila?" Tahimik ang kabilang linya sandali. Pagkatapos, dumating ang linyang sisirain ng mundo niya. "I'm Melody Castro." Huminto ang paghinga ni Erica at sumunod ang salitang hindi niya inaasahan. "Andrew's wife." May mga salitang kaya kang durugin sa loob ng isang segundo. Hindi kailangang sumigaw. Hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Isang pangungusap lang at mawawasak ang mundong ilang buwan mong binuo. At para kay Erica Reyes, 4 na salitang iyon ang sumira sa lahat. "I'm Andrew's wife." Tanging malakas na tibok lang ng puso niya ang naririnig niya at unti-unting pagguho ng buong pagkatao niya. "What?" Mahinang bulong, halos walang boses. Sa kabilang linya, kalmado ang babae. Elegant, controlled, pero may bigat, may authority, may sakit, at may galit na pilit kinokontrol. "My name is Melody Castro. Legally married to Andrew Castro for 8 years. Anong gusto mong mangyari?" Nanginginig na tanong ni Erica. Mahabang katahimikan. Pagkatapos, mahina pero talim na boses. "Layuan mo ang asawa ko. Diretso, walang paligoy-ligoy. You can hate me, Erica. You can call me cruel. But Andrew has a son, a family, responsibilities, a name, a life." Naupo si Erica sa sahig. Hindi na niya kayang tumayo. Hindi na niya kayang huminga ng maayos. At ang pinakamasakit, mahal na mahal niya ang lalaking iyon. "Minahal ka ba niya?" tanong ni Melody. Tumulo ang mas maraming luha. Dahil alam ni Erica ang sagot. Oo, ramdam niya. Sa bawat hawak, sa bawat titig, sa bawat "I love you." Oo, minahal siya nito. Pero hindi sapat ang pagmamahal kung itinayo iyon sa kasinungalingan. Mahina ang sumunod na salita ni Melody. "Whatever he told you, he lied by omission." Naputol ang tawag, at sa tahimik na kwartong iyon, nawasak si Erica. Kinagabihan, may nag-doorbell sa gate. Kasunod, pamilyar na boses, si Andrew. "Erica," tawag ni Andrew. Lumabas siya. Namumugdo ang mata. "Anong gusto mong ipaliwanag?" Nanginginig na tanong ni Erica. Pilit nagpaliwanag si Andrew pero hindi na ito pinakinggan ni Erica at umalis din ng maayos si Andrew kahit ayaw pa nito. Sinabi na lang ni Erica na hayaan muna siyang makapag-isip. Kinabukasan, kinausap niya ang mga magulang niya. Umiiyak ang mama niya. Tahimik ang papa niya. "Anak," nanginginig ang boses ng ina niya. "Sigurado ka ba?" Tumanggo si Erica kahit halos mabasag ang puso niya. "Kailangan ko pong lumayo." "Paano si Andrew?" tanong ng papa niya. Pumikit siya. Masakit pa rin ang pangalan nito. Hindi na po siya parte ng desisyon ko. Pero kasinungalingan iyon. Dahil sa bawat tibok ng puso niya, si Andrew pa rin. Sa loob ng 2 araw, inayos nila ang lahat.
Nag-resign si Erica. Pinatay ang dating number. Binura ang social media. Umalis ng walang paalam. Walang goodbye. Walang final message. Dahil alam niyang kapag narinig niya ang boses ni Andrew, baka hindi na siya makaalis. Dinala siya ng mga magulang niya sa isang tahimik na bayan sa Quezon. Malayo, payapa, walang nakakakilala sa kanya. Doon nagsimula muli si Erica, hindi bilang girlfriend ni Andrew, kundi bilang ina. Samantala, halos baliw si Andrew kahahanap. Araw-aram siyang pumupunta sa bahay ni na Erica. Lumipas ang mga linggo, walang balita. Hanggang isang araw, nalaman niya mula sa dating katrabaho ni Erica na nag-resign ito at may narinig siyang tsismis. Buntis daw siya. Tumigil ang mundo ni Andrew. Buntis? At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, napaluhod siya. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa sobrang sakit. May anak sila ni Erica at wala siya sa tabi nito. Wala siya para protektahan ito, dahil siya mismo ang dahilan kung bakit kailangan nitong magtago. Tinawagan niya si Melody. Halos sumisigaw. "Did you talk to Erica?" Tahimik sa kabilang linya. "Melody!" "Yes," sagot nito. Napapikit si Andrew. "What did you tell her?" "Only the truth." "Did you threaten her?" Hindi agad sumagot si Melody. At iyon na ang sagot. "Melody, don't you dare blame me," malamig nitong sabi. "You destroyed this family, Andrew, not me." "I know," sigaw niya. "But she's pregnant." "I know." Nanlamig si Andrew. "You knew and you didn't tell me?" Tumawa ng mapait si Melody. "Why should I? Para saan? Para takbuhan mo kami ni Nathan at piliin mo siya?" Hindi nakasagot si Andrew. Dahil iyon ang pinakamasakit na parte. Kung noon pa lang sinabi ni Erica, pipiliin niya ito. At alam ni Melody iyon. Melody, mahina pero matigas ang boses niya. "Don't touch Erica. Don't go near her." "Too late," sagot nito. Napahigpit ang hawak niya sa phone. "What do you mean?" Pero pinatay na ni Melody ang tawag. Sa malayong bayan ng Quezon, sinusubukan ni Erica mamuhay ng tahimik. Maliit lang ang bahay na binili ng magulang niya sa isang subdivision. Hindi madali. Madalas siyang nahihilo, madalas sumasakit ang likod, madalas siyang umiiyak sa gabi. Pero sa tuwing nararamdaman niya ang mahinang paggalaw sa tiyan niya, lumalakas siya. "Para sa inyo," bulong niya. Isang hapon, habang nagsasara siya ng maliit na pwesto ng kanyang butik na bagong negosyo niya, may humintong itim na sasakyan sa tapat ng bahay. Nanigas si Erica. Bumukas ang pinto at bumaba si Melody. Maganda. Elegant, maayos. Pero malamig ang mga mata, parang babaeng sanay lumaban, parang babaeng matagal nang nasasaktan. "Erica," sabi nito. Napahawak si Erica sa tiyan niya. "Paano mo nalaman kung nasan ako?" Lumapit si Melody. "Marami akong paraan." "Umalis ka na, Melody, ayoko na ng gulo." "Kailangan nating mag-usap." "Wala na tayong dapat pag-usapan." Ngumiti ng mapait si Melody. "Meron, lalo na ngayon na dala mo ang mga anak ng asawa ko." Mas humigpit ang hawak ni Erica sa tiyan niya. "Hindi ko alam na asawa mo siya." "Alam ko," malungkot na sagot ni Melody. Natigilan si Erica. Tumulo ang luha niya. "Kung alam mo, bakit parang ako ang kalaban mo?" Saglit na natahimik si Melody. At sa unang pagkakataon, nakita ni Erica ang sakit sa mukha nito. "Because it's easier to hate you than admit that Andrew stopped loving me long before he met you." Huminga ng malalim si Melody. "Pero asawa ko pa rin siya. Ama pa rin siya ni Nathan.
At kahit gaano pa kasira ang pagsasama namin, may pamilya kaming kailangang protektahan. Paano naman ang mga anak ko? Umiiyak na tanong ni Erica. Hindi ba sila pamilya? Napailing si Melody. May luha na rin sa mata nito. Hindi ko alam. At yon ang pinakatotoong sagot. Lumapit si Melody. Hindi para manakit, kundi para magbigay ng huling babala. Andrew will find you, and when he does, he will choose you. Mas lalong tumulo ang luha niya. Then don't let him, sabi ni Melody. Kung mahal mo siya, ilayo mo siya sa desisyong lalo lang sisira sa lahat. Hindi ako ang sumira sa pamilya ninyo, mahina ngunit matapang na sabi ni Erica. I know. Napatingin si Erica. Hindi niya inaasahan yun. Ngunit nagpatuloy si Melody. Pero ikaw ang dahilan kung bakit tuluyan siyang aalis. Hindi na tayo mahahanap nila. Napatingin si Melody sa tiyan niya. Saglit. Matagal. May kung anong lungkod sa mga mata nito. Twin girls? Mahina nitong tanong. Nangingig si Erica sa galit. Huwag mong idamay ang mga anak ko. Hindi ko sila sasaktan. Hindi ako ganong klaseng tao. Pero kaya mo akong takutin. Dahil takot din ako. Tahimik silang dalawa. Dalawang babaeng parehong nasaktan ng iisang lalaki. Magkaiba ang posisyon, magkaiba ang sugat, pero parehong durog. Bago sumakay sa kotse, huling tumingin si Melody kay Erica. Go farther. Pagkatapos, umalis ito. At nang mawala ang sasakyan sa kanto, doon bumigay si Erica. Napaupo siya sa sahig. Hawak ang tiyan. Umiiyak. Patawarin niyo si Mama. Bulong niya sa kambal. Sa kabilang dako, nakatayo si Andrew sa lumang bahay ni na Erica. Basang-basa sa ulan. Hawak niya ang isang maliit na kahon. Sa loob noon, isang singsing. Hindi para takasan ng responsibilidad. Hindi para gawing tama ang mali. Mahal niya si Erica at hahanapin niya siya. Habang lumalaki ang tiyan niya, mas lalo siyang naging attached sa kambal. Kinakausap niya sila gabi-gabi. Hello babies, mahina niyang bulong habang hinihimas ang tiyan. Si Mama to, ngumingiti siya habang may luhang tumutulo. Promise ko sa inyo, hindi kayo lalaking kulang sa pagmamahal. May malakas na sipa. Napatawa siya. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tumawa si Erica ng totoo. Yung tawang galing sa puso. Samantala, hindi tumigil si Andrew. Months turned into a year. Wala pa rin siyang balita. Lalong nasira ang pagsasama nila ni Melody. Puro sigawan, puro sisihan, puro sugat. Isang gabi, matapos nilang mag-away, tuluyan ang sinabi ni Melody ang matagal nang alam nilang pareho. I'm done. Tahimik si Andrew. I lost you long before Erica. Sabi ni Melody habang umiiyak. And I lost myself trying to hold on. Hindi si Erica ang sumira. Siya lang ang naging wake-up call ng katotohanang matagal na nilang tinatakasan. Makalipas ang ilang buwan, lumipad si Melody pabalik ng States, kasama si Nathan, ang anak nila. Legal pa rin silang kasal pero hiwalay na buhay. At naiwan si Andrew, mag-isa. With guilt, with regret, and with a love he could never forget. Sa kabilang dako, masayang namumuhay si Erica kasama ang kambal niyang anak, kasama ang kanyang mga magulang. Kamukha kayo ng daddy niyo, mahina niyang fabe. Masakit pa ring banggitin, pero totoo, ang nose bridge ni Amara at ang smile nitong si Ariana. Sa opisina, mag-isang nakaupo si Andrew. Tahimik. At hawak niya ang lumang Polaroid nila ni Erica sa beach sa La Union. Nakangiti siya roon. Masaya. Mga bagay na wala na ngayon. Mahina niyang hinaplos ang mukha ni Erica sa litrato. I still look for you. Halos pabulong. I still love you. May mga sugat na hindi talaga lang hihilom. Natututo ka lang mabuhay na kasama sila. Ganon katagal na wala si Erica Reyes sa mundo ni Andrew Castro. At sa 5 taon na iyon, maraming nagbago.
Pero may isang bagay na hindi. Ang pagmamahal na pilit niyang kinalimutan, pero araw-araw pa rin niyang naaalala. Sa isang tahimik ngunit umuunlad na bayan sa Batangas, may isang cafe bakery na unti-unting sumikat. Simple lang ang pangalan, Twin Tide Cafe. Coastal aesthetic, warm lights, fresh pastries, signature sea salt latte, at homemade ensamada na laging sold out. Pero hindi lang pagkain ang dahilan kung bakit dinarayo ito, kundi ang babaeng may-ari. Si Erica Reyes. Ngayon, isa na siyang negosyante. Mama! Napangiti si Erica nang marinig ang sigaw mula sa second floor. Bumaba si Ariana, naka-pigtail, naka-yellow dress, at literal na parang maliit na bagyo. Mama, si ate ayaw makipaglaro! Kasunod nito ay dahan-dahang bumaba si Amara. Tahimik, composed, at may librong hawak. Ako po ang tinakbuhan niya. Ako kasi princess, ikaw kontrabida. Hindi po ako pumayag maging kontrabida. Napatawa si Erica. Magkaibang magkaiba, pero parehong mahal na mahal niya. At parehong sobrang kamukha ng ama nila. Mas halata habang lumalaki. Yung mata, yung smile, yung shape ng mukha. Kapag tinititigan niya sila, parang may dalawang maliit na Andrew na babae sa harap niya. At minsan, iyon ang pinakamasakit at pinakamagandang bagay sa buhay niya. Mama? Tanong ni Amara isang gabi. Napatingin si Erica. Yes, baby? Where's our daddy? Huminto ang oras. Maging si Ariana, tumahimik. Matagal na niyang itong kinatatakutan. Ang araw na magtatanong sila. Lumapit siya at inakap silang pareho. Your daddy, napaluha siya pero ngumiti, is someone who loved very deeply. Where is he? Tanong ni Ariana. Mahina niyang hinalik ang noo nila. Far away. Did he leave us? Mas kumirot. Hindi niya alam na nandito kayo. Tahimik ang kampal. Pagkatapos, mahinang sabi ng Amara. Would he love us if he knew? Tuluyan nang tumulo ang luha ni Erica. With all his heart. At yon ang totoo. Kung may isang bagay siyang sigurado, mamahalin ni Andrew ang mga anak niya ng buong buo. Hindi lang pwede. Sa kabilang banda, mas lalo namang naging successful si Andrew. Isa na siya sa kilalang architect sa bansa. Luxury resorts, high-end developments, beachfront estates, magazine covers, interviews, recognition, money, success. Pero sa likod ng lahat, walang laman. Hindi na siya muling nagmahal. Hindi na siya naghanap. Hindi na siya tumingin sa iba. May nakilala. May nagkagusto, pero wala. Dahil may isang babaeng iniwan niya sa puso niya at hindi na iyon nabakante. Si Erica. Legal separation papers were underway. Si Melody, nasa States kasama si Nathan na ngayoy 10 taong gulang na. Co-parenting na lang sila. Civil, respectful, pero tapos na. At minsan, sa tahimik ng gabi, naiisip ni Melody, si Erica ang babaeng minahal ni Andrew ng totoo. At kahit sa makit aminin, alam niyang hindi siya kailanman natalo kay Erica. Natalo siya sa katotohanang matagal nang wala ang puso ni Andrew sa kanya. Isang araw, napadpad si Andrew sa Batangas para sa malaking resort project. Pagod siya, mainit ang araw, at sinabi ng assistant niya, Sir, may magandang cafe raw dito. Best coffee in town. Normally, tatanggi siya. Pero hindi niya alam bakit. Sumama siya. Pagpasok niya sa cafe, biglang may maliit na batang babae ang tumakbo papunta sa pintuan at bumangga sa kanya. Ouchie! Mabilis siyang yumuko. Oh my God, sorry. At doon, tumigil ang mundo niya. Ang batang kaharap niya, mukhang siya. Same eyes, same brows,
Same little expression kapag nagugulat. Pero babae, literal na miniature version niya. Napatitig siya at lalong natigilan ng magsalita ang bata. I'm sorry, Tito Handsome. Parang may tumama sa dibdib niya. At mula sa likod, may isa pang batang babaeng lumapit. Mas tahimik, mas kalmado, pero kamukhang-kamukha rin niya. Nanlamig siya. Imposible. Hindi pwede. Pero bakit? Bakit parang may kung anong kumakabog sa dibdib niya? At bago pa siya makapagsalita, isang boses ang narinig niya mula sa counter. Pamilyar. Amara, Ariana, careful babies. Huminto ang mundo. Erika, na malaki ang mata nito. Nahulog ang hawak niyang mug at sa loob ng 5 taon, unang beses muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Andrew? At sa sandaling iyon, tumingin ang kambal kay Erika. Pagkatapos, kay Andrew. Pagkatapos, sabay nagsalita. Mama, kilala mo si Tito Handsome? At doon, unang beses na realize ni Andrew ang imposibleng katotohanan. Tumigil ang mundo sa loob ng cafe. Naging blur ang lahat sa paligid. Ingay ng espresso machine, usapan ng customers, tunog ng kutsara sa tasa. Lahat nawala. Tanging 3 tibok lang ang malinaw sa dibdib ni Andrew. Ang puso niya. Mama, masayang sabi ni Ariana habang hawak ang kamay ni Andrew. Super gwapo nitong Tito Handsome. Napakapit si Andrew sa maliit nitong kamay. Pero parang may dumaloy na kuryente sa buong pagkatao niya. At doon, halos tumigil ang paghinga niya. Dahil ang hawak ng batang iyon ay eksaktong pareho ng paraan ng paghahawak niya noong bata pa si Nathan. Blood recognizes blood. Erika! Mahinang banggit ni Andrew sa pangalan niya. Girls, upstairs muna kayo. Nagkatinginan ang kambal. Pagkatapos, tumakbo pa itaas. Pero bago mawala si Ariana, kumaway siya kay Andrew. Bye, Tito Handsome! At ngumiti. Iyong ngiting, literal na ngiti ni Andrew noong bata pa. Twins! Naninginig na sabi ni Andrew. Tumanggo si Erika habang umiiyak. Girls! Twin girls! Ulit ni Andrew. I have daughters. Pagkatapos, bigla siyang tumingin kay Erika. May kirot sa mata. Why? Simpleng question, pero punong-puno ng 5 taong sugat. Why didn't you tell me? Nanginginig si Erika. Because I had to protect them. From me? No. Tumulo ang luha niya. From the life surrounding you. Tahimik si Andrew. At doon, naalala niya si Melody. Naalala niya ang chaos. Naalala niya ang marriage. Naalala niya ang gulo. At unti-unti, naintindihan niya. Masakit, pero naintindihan niya. Do they know? Tanong niya. Umiling si Erika. No. Do they know who their father is? No, sagot ni Erika. Parang may patalim na tumusok sa dibdib niya. Hindi siya kilala ng sariling mga anak. Did you ever stop loving me? Tanong na matagal na niyang kinikimkim. Nanlabo mata ni Erika. Mahina siyang natawa habang umiiyak. That was my biggest problem. Tumigil paghinga ni Andrew. Because I tried so hard. Tumulo luha niya. And I never stopped. Basag si Andrew. Tuluyan. Lumapit siya. Mahina. Maingat. At niyakap si Erika. Yakap ng lalaking 5 taong nawalan ng tahanan. Nang maging kalmado na ang lahat ng pangyayari,
Pinuntahan ni Erica at Andrew ang mga bata sa itaas. Lumuhod si Andrew sa harap ng kambal. Hinawakan ang magkabilang kamay nila. Mahina ang boses niya. "Babies, I'm Daddy." Mahina ang tanong ni Amara. "Why did you come late?" Diretso sa puso. Tumigil si Andrew. Hindi siya nakahinga. Hindi siya makasagot. Dahil, paano mo ipapaliwanag sa 5 taong gulang na ang dahilan ng pagkawala mo, ikaw rin? Lumapit si Erica, pero inunahan siya ni Andrew. Lumuhod siya ng tuluyan sa harap ng anak. Nakahawak sa magkabilang balikat nito at buong katapatan niyang sinabi, "Because Daddy made mistakes." Tumulo ang luha niya. Big mistakes. Hinaplos niya buhok ni Amara. "I would take every lost day back." Basag ang boses niya. "I would." Mahina. "With all my heart, I would." At doon, niyakap siya ni Amara. Tahimik, mahigpit, at sa yakap ng 2 anak niyang babae. Unang beses matapos ang mahabang panahon, nakahinga ng buo si Andrew. Sa gilid, umiiyak lang si Erica habang pinanunood sila. Ito ang eksenang ipinagkait niya sa sarili niyang isip. Ito ang pangarap na ayaw niyang buuin dahil akala niya imposible. Pero heto, ama at mga anak niya magkayakap. At ang pinakamasakit, ang pinakamasayang parte, halatang mahalagad ng mga bata si Andrew. Parang may instinct. Parang may recognition beyond knowing. Parang matagal na nila itong hinihintay. Kinagabihan, ayaw na pakawalan ni Ariana si Andrew. "Daddy, sleep here." Napatawa siya habang umiiyak pa rin. "Baby, Daddy has hotel." "No." Mahigpit yakap ng bata sa leeg niya. "Here." Napangiti si Andrew. Napatingin kay Erica. At sa titig na iyon, pareho nilang naalala ang gabing nabuo ang 2 batang ito. Namula si Erica. Napailing. "Guest room." Mahinang sabi niya. Lumawak ang ngiti ni Andrew. "Noted." Nang makatulog ang kambal, naiwan silang 2 sa veranda. May kape sa pagitan nila. Tumingin si Andrew sa kanya. "Thank you." Napatingin si Erica. "For raising them beautifully." Tumulo ulit luha niya. "I was angry every day." Mahina niyang sabi. "But I still raised them to know kindness because that part came from you." Basag ulit si Andrew. Lumapit siya. Hinawakan kamay niya. "Give me a chance. Not to win you." Tumingin siya diretso sa mata ni Erica. "But to earn back what I broke." "Andrew," mahina niyang sabi, "it's not just us. Legal pa rin kayong kasal." At sa salitang iyon, bumigat ulit hangin dahil tama siya. 3 araw matapos malaman ni Andrew ang tungkol kina Amara at Ariana, halos hindi ito umalis sa bahay ni Erica. Hatid sundo sa school, breakfast dates, storytelling sa gabi, piggyback rides, at walang sawang yakap. Parang 5 taon nitong gustong habulin sa loob lang ng ilang araw. "Daddy, higher!" Tili ni Ariana habang nakasakay sa balikat nito. "Daddy, dahan-dahan po." Kalmadong sabi ni Amara habang hawak ang kamay niya. Napangiti si Andrew. 2 magkaibang personalidad pero parehong laman ng puso niya. At sa tuwing tumatawa ang mga anak niya, mas lalong nadudurog siya sa mga panahong nawala. Sa veranda, tahimik na pinapanood ni Erica ang mga ito. Lumapit ang mama niya. "Mahal mo pa?" Tanong ng mama niya. Napabuntong hininga si Erica. "Hindi naman nawala, ma, pero legal pa rin silang mag-asawa." Tahimik ang mama niya. Kinabukasan, may dumating na itim na SUV sa harap ng cafe. Bumaba si Melody. Mas mature, mas composed. At sa tabi niya, isang matangkad na batang lalaki na mga 12 anyos.
Si Nathan, anak ni Andrew. Nanigas si Erica. Lumabas si Andrew mula sa loob. Pagkakita kay Melody, bumigat ang mukha niya. Pero nang makita si Nathan, lumambot. "Hey buddy!" Lumapit si Nathan at niyakap siya. Namula ang mata ni Andrew. Ilang taon din silang bihira magkita. "I missed you, Dad." "I missed you too." Tahimik si Erica habang pinapanood. At sa sandaling iyon, naalala niyang may ibang buhay si Andrew na hindi niya kailanman mabubura. Lumabas ang kambal at natigilan si Nathan. Napatingin siya kay Andrew. "They look like you." Natahimik lahat. Pagkatapos, lumapit si Ariana. "Hi, I'm Ariana." Ngumiti si Amara. "And I'm Amara." Ipinakilala ni Andrew kay Nathan ang kanyang twin baby sisters. At sa halip na galit, lumawak ang ngiti ni Nathan. "That's awesome!" Napaiyak si Erica. Napaiyak si Andrew. At maging si Melody. Napamiti ng mapait habang may luhang tumulo. Dahil kahit gaano kagulo, mga bata ang pinakamadaling magmahal. Walang bitterness, walang ego, puso lang. Kinagabihan, nag-usap sina Erica at Melody. Sa wakas, walang galit, walang tatalim sa salita. "I owe you an apology," sabi ni Melody. Natigilan si Erica. "For threatening you." Tahimik siya. Sumang-ayon si Melody. "I was hurt, angry, terrified." Napaluha ito. "But you were never the villain." Tahimik si Erica. "Neither were you," sagot niya. Nagtinginan sila. At sa unang pagkakataon, naintindihan nila ang isa't isa. Pareho silang biktima ng maling timing, maling desisyon, at isang lalaking natutong magmahal ng huli. Huminga ng malalim si Melody. "Pinirmahan ko na ang mga papeles." Nanlaki ang mata ni Erica. "What?" "Divorce recognition, separation settlement, custody finalized. I'm letting him go." Tumulo luha ni Erica. Hindi siya makapaniwala. Ngumiti si Melody. Mahal ka niya sa paraang hindi niya minahal kahit sino. Napayuko si Erica habang umiiyak. Sa labas, naghihintay si Andrew. Paglabas ni Erica, nakatayo lang ito. "Erica," tumingin siya rito. "Can I love you right this time?" Tumulo luha ni Erica. At gumiti siya. Sa wakas, walang takot, walang lihim, walang ibang nasasaktan. "Yes." At sa pagkakataong ito, nang halikan siya ni Andrew, wala nang guilt, wala nang bawal. "Ano ginagawa nila?" tanong ni Ariana. "Kissing," sabi ni Amara. Tapos tumawa silang lahat. At sa unang pagkakataon, buo na ang pamilyang matagal na pinagtatagpi-tagpi ng tadhana. Hindi perfect, pero totoo. Hindi madali, pero pinaglaban. At minsan, iyon ang klase ng pag-ibig na tumatagal. Yung nasira, pero piniling buugin ulit. At para kina Erica Reyes at Andrew Casto, bumalik ang lahat sa lugar kung saan unang tumibok ang puso nila. Sa La Union. Makalipas ang isang taon, masaya at maingay ang buong resort sa San Juan. May wedding setup sa beachfront. Nakaupo si Erica sa harap ng salamin. Simple pearl white gown. Elegant. Soft makeup. Hair loosely curled. Natural beauty. Lumapit ang mama niya. Hinaplos buhok niya. "Anak." Napaluha agad si Erica. "Ma, masaya ka?" tanong ng mama niya. Tumawa siya habang umiiyak. "Sobra." Hinawakan ng mama niya ang pingis niya. "Deserve mo yan." At sa salitang iyon, gumaan ang dibdib niya. Sa kabilang side, si Andrew, kinakabahan, literal, pinagpapawisan.
Paulit-ulit inaayos ang cufflinks niya. Napailing si Nathan. Ngayon ay binatilyong guwapo. Lumapit si Nathan at inayos ang tie niya. At nagsimula ang ceremony. Naunang naglakad sina Amara at Ariana bilang flower girls. Parehong nakaputing dress. Parehong sobrang cute. Parehong may dimples ni Andrew. Kasunod si Nathan. Bit-bit ang singsing. Proud, masaya, at pagkatapos, lumabas si Erica. Huminto ang mundo ni Andrew. Tumutulo na agad ang luha niya. Hindi niya napigilan. At nang makarating si Erica sa altar, mahina nitong tinawanan ang umiiyak niyang fiancé. "Cry, baby." Napatawa siya habang umiiyak. "For you? Always." Habang binibigkas ang vows, hawak ni Andrew ang kamay niya. "Erica?" Basag ang boses niya. "You met me when I was broken in ways I didn't even understand." Tumulo luha niya. "I loved you wrongly." Mas humigbit hawak niya. "And you still gave me daughters, a family, and another chance." Huminga siya ng malalim. "This time I choose you in truth." Mahina. "I choose you in honesty." Mas mahina. "I choose you for the rest of my life." Napaiyak si Erica. Pagkatapos, siya naman. "Andrew?" Ngumiti siya habang umiiyak. "You broke me." Napayuko si Andrew. Pero hinawakan niya babani ko. Pinatingin sa kanya. "And then you spent years helping me heal, even when you didn't know it." Hinapos niya pisngi nito. "I never stopped loving you." Tumingin siya diretso sa mata. "And now, I choose you without fear." Mahina. "With all my scars." Mas mahina. "And with all my love." By the power vested in me. Ngiti ng officiant. "You may kiss your bride." At sa pangatlong pagkakataon, nagtagpo ang labi nila. Pero ito ang pinakamaganda. Walang lihim. Walang sakit. Walang bawal. Pagmamahal lang. At sa likod, sumisigaw si Ariana na, "Yak!" Tawang-tawa si Nathan. Habang si Amara, "Actually, sweet po." Nagtawanan lahat. Hindi lahat ng pag-ibig ay madali. May mga pag-ibig na kailangang mawala muna para makita ang halaga. May mga pusong kailangang mabasag para matutong magmahal ng tama. At may mga taong akala mo ay panandalian lang, pero sila pala ang habang buhay. At minsan, isang simpleng bakasyon lang sa tabing dagat ang simula ng pinakamagulong, pinakamapait, pero pinakamagandang love story ng buhay mo. Wakas.